Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, inirerekomenda ng Department of Agriculture na ipatigil ang pag-aangkat ng bigas sa Pilipinas. Layon daw nitong protektahan ang ating mga magsasaka ayon sa Presidential Communications Office. Bukod po sa temporary import ban, nais din ng kagawaran na taasan ang taripang nakapataw sa mga imported na bigas. Tatalakayin ito ng gabinete kasama ang Pangulo sa sidelines ng kanyang state visit sa India. Ngayong umaga, bumiyahe na pa New Delhi si Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng state visit ng Pangulo roon ang ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng India. Ang buong detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Mga kapuso, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa Pacific Ocean. Namataan yan ang Pag-asa 1,095 km silangan ng Eastern Visayas. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras, pero posibleng pumasok pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hanging habagat ang umiiral sa extreme northern Luzon. Maayos ang magiging panahon sa halos buong bansa, maliban sa Batanes at Mabuyan Islands na uulanin dahil pa rin sa habagat at sa iba pang lugar dahil po sa local thunderstorm. Eto na ang bip-bip natin sa mga motorista. Big time oil price hike ang ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, halos 2 pesos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 20 centavos naman ang taas presyo sa diesel. Habang sa kerosene may dagdag na 1 peso sa kada litro. Panibagong hike yan sa gasolina kasunod ng rollback noong nakaraang linggo. Ika-4 na sunod na linggo ng hike naman yan para sa diesel at sa kerosene. Sinalakay ang 2 establishmento sa Quezon City na kantin sa umaga pero prostitution umano ang inilalako tuwing gabi. 8 babae ang nasagip kabilang ang isang menor de edad. Balitang hatid ni James Agustin. Nang matanggap ang hudyat na nagpositibong entrapment operation, agad pinasok ng pulisya ang 2 magkatabing KTV bar sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Inabutan pa ang mga customer na nasa loob kasama ang ilang babae. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na may nangyayari umanong prostitusyon sa lugar. Conduct po kami ng casing and surveillance na halos 1 buwan at kumpirma po namin na yung impormasyon, ikinisa po namin itong entrapment operation. So initially po may 2,000 ang hinihingi ng empleyado pero naibabaan po ng 1,500 kapalit po ng dagdag na serbisyo. Umaga po ang front niya is canteen pero nako-convert po siya ng bar sa gabi. Nasagip ang 8 babae na nagtatrabaho sa bar. Ang isa sa kanila ay 13 anyos lang habang ang iba ay 18 hanggang 25 anyos. So kasama po siya ng social workers natin ng Social Services Development Department ng Quezon City ay sinama po natin sila dito sa istasyon para pakainin at mahingan po ng dagdag informasyon. Pagkatapos po ay tinurn over po sa Interagency Council Against Trafficking para mag-undergo ng counseling at ito ba pang intervention. Arestado naman ang babaeng may-ari ng bar, isang babaeng empleyado at 2 lalaking empleyado. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 2 babaeng sospek. Ang 2 lalaking sospek iginiit na walang prostitusyon na nangyayari sa bar. Wala po sir, yung isa po doon nag-aalaga ng bata po. Nadamay lang po siya, ginising po siya sa taas. Yan lang po sir. Kayo, ba't po kayo inaresto kaya? Yan nga po sir, nadamay din po ako. May nakuha sa akin pera, pambayad po ng alak po yun. Kala niya po sa babae po yun. Wala naman po kami minor. Nung pagkakataon lang po na na-raid kami, ano po yun, biglaan po yun. Nabigla po ako kasi mag-isa lang po akong waiter dyan sa taas. Bumabala po kasi ako kasi wala yung cashier namin. Ayon sa pulisya, hindi ito ang unang beses na may nasagip silang minor de edad na nagtatrabaho sa bar sa Commonwealth Avenue. Noong July 2, 2025 na po nagkaroon na rin ho na tayo ng na-rescue na 2 minor de edad na kung saan po sinabi nila na may impormasyon na hinihingi rin po kapag may hinihingi mga kailangan na babae sa mga ibang bar ay doon din po sila dinadala. Sinampahan na ang mga naarestong sospek na reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act o 2022. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Bago ang pagtalakay ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Miyerkules, tingin ng ilang senador dapat hintayin muna nilang maghain ng motion for reconsideration ang Kamara kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Para naman kay Senador Rodante Marcoleta, hindi na magbabago ang isip ng Korte. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Bago pa talakayin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tingin ni Senador Loren Legarda, mas mainam hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Dapat daw magkaroon ng due process, anong man ang personal na paniniwala sa issue. We should not decide prematurely until the House of Representatives has exhausted all legal remedies. Rinerespeto ko ang naging ruling ng Supreme Court, may MR na hahain, we'll take it from there. Sa pagkakatanda raw ni Legarda, dapat mag-convene sila ulit bilang Senate Impeachment Court para talakayin ito. I'm not certain that was discussed in the caucus, but if I'm not mistaken, in the previous Congress, there was a commitment to reconvene as an impeachment court in the new Congress. Pero kung si Senador Rodante Marcoleta ang tatanungin, bakit pa raw maghihintay ng motion for reconsideration? Noong magkokos ang mga senador noong Martes, tinanong niya raw ang mga kapwa-senador kung tingin nila may kahit isang Supreme Court Justice na magbabago ang isip dahil sa MR. Bakit pa aniya sila maghihintay sa wala? Sa tagal na raw niyang litigation lawyer, pag ganito ang tenor ng desisyon at sinabi pa ng Korte Suprema na immediately executory, ang ibig sabihin daw nito ay sinasara na lahat ng pintuan para mag-motion for reconsideration. Dagdag ni Senador Bato de la Rosa, base sa desisyon ng mayorya ang mga aksyon ng Senado at napagkasunduan nila ang August 6. Kung baguhin man aniya ng Korte Suprema ang desisyon nito dahil sa MR ng Kamara, palagay niya ay pwede ring baguhin ng Senado ang desisyon nila. Wala raw dapat ipag-alala rito ang Kamara. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon dito ng Kamara, bagamat nauna na silang naghayag ng pangamba na baka pagbotohan ng Senado ang impeachment ruling ng Korte Suprema nang hindi pa nahihintay ang kanilang ihahaing MR bago mag-August 9. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkakaubusan na raw ng supply ng pagkain at iba pang pangangailangan sa Itbayat, Batanes. Chris, paano naman yun at naging parang concern yan? Connie, ayon sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dahil yan sa nagpapatuloy na masamang panahon doon. Karamihan kasi sa mga supply sa Itbayat galing sa Basco na dinadala roon sa pamamagitan ng bangka o eroplano. Pero dahil maalo ng dagat, pahirapan ang pagbiyahe. Mahigit 2 linggo nang umuulan sa probinsya. Kulang na ngayon ang supply ng bigas, mais at feeds. Halos wala na rin daw laman ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Inaasa makapaghatid ng relief goods ang nakatakdang missionary flight ng Philippine Air Force patungo sa Basco. Nabagsakan naman ng puno isang closed van sa barangay San Rafael sa Rojas, Isabela. Ayon sa mga otoridad, binabagtas ng van ang National Highway nang bumagsak at tumama sa windshield ang sanga ng puno. Wasak ang unahang bahagi ng sasakyan, sugatan ng driver at kanyang pasahero. Ayon sa pulisya, natumba ang puno dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan sa lugar at sa posibleng katandaan nito. Ikinaalarma ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang biglang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lungsod. Ayon sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 43 ang naitalang bagong kaso ng leptospirosis mula July 24 hanggang July 30. Kasunod po yan ng halos 1 linggong pag-uulan noong nakaraang buwan. Halos 200 kaso na ang naitala sa lungsod ngayong taon. Mas mataas po yan ng 23% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Ayon sa QCESD, karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay dahil sa paglusong sa marumi at kontaminadong tubig gaya po ng baha. Nananatili namang nakaalerto ang Department of Health na nakapagtala ng mahigit 3,000 kaso ng leptospirosis sa bansa mula January hanggang July 19.
Mga kapuso, nakamamatay po ang leptospirosis at hindi ito dapat baliwalain. Paalala ng kagawaran, kung hindi maiwasang lumusong sa baha, ugaliing magsuot ng bota at kapote. Uminom din po kayo ng prophylaxis na libre namang makukuha sa inyong mga health centers. At syempre, agad na kumonsulta sa doktor. Panalo via majority decision si Pinoy boxer Jerwin Angcajas sa kanyang pagbabalik ring sa Amerika. Nakalaban ni Jerwin si Ruben Casero ng Uruguay sa Long Beach, California. Bumoto pabor kay Jerwin ang dalawang judge habang draw naman ang boto ng isa pa. Dahil sa bagong panalo, meron ng 36 wins si Jerwin sa kanyang professional record. 24 dyan ang knockout. Papasok sana sa gate ng multipurpose cooperative ng Barangay Bago sa Ibaan, Batangas ang truck na yan. Sa di kalayuan naman, makikita ang paparating na isa pang truck. Hindi ito huminto at nagdire-diretsyo. Nang makalapit, biglang umiwas ang paparating na truck at bumangga sa isang tindahan. Sumalpok naman ang trailer nito sa iniiwasang truck. Nasawi ang isang babaeng bumibili sa tindahan ng kooperatiba matapos tamaan ng mga debris ng pader. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng nakabanggang truck. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Wala siyang pahayag. Patuloy pa ang investigasyon. Mungkahi ni Senador Erwin Tulfo na tanggalin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at palitan ng kapital na pangnegosyo. At kaugnay po niyan ay makakausap natin mismo ang Senador. Magandang umaga po sa inyo, Senator Tulfo. Ms. Connie, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa sa mga oras na ito. Apo, welcome po sa Balitang Hali. Ito po ang unang tanong namin. Ano ho ang naging basihan ninyo sa inyo pong mungkahi na tanggalin na itong 4Ps at palitan na lamang ng pagbibigay ng beneficiaries ng capital o puhunan sa kanilang negosyo? Kasi ma'am, ang nakalagay sa batas ng 4Ps, dapat 7 years lang mamalagi ang isang beneficiaryo dyan. Apo. Unfortunately, meron pong iba dyan na 10, 11, 12 years na kasi nung mag-register siya, grade 1 yung anak niya, kung papatapusin mo hanggang grade 12, ilang taon na po yun, sobra-sobra na. Ang problema rin po, isa dyan medyo naaabuso, tapos yung isa pa ho dyan, hindi na po natin sila tinuturuan na tumayo sa kanila sarili nilang mga paa because aantayin na lang nila yung monthly na ayuda mula sa pamahalaan. Whereas pagbibigyan mo ng ikang puhunan, then they have to invest that and they know that it is for their future. Medyo mahirap po kasi, Miss Connie, na laruin mo yung para sa kinabukasan ng anak mo, isusugal mo. Ayun. Anong mangyayari sa iyo. Pero bago mo bigyan sila ng tools, bago mo sila bigyan ng pondo, kailangan mag-aral muna sila. At yung gusto nila. Karamihan naman, Miss Connie, based on our experience sa opisina ko, sa aming action center, hihingi na pang sari-sari store, or pang fishbowl, pang ice cream, pagtitinda ng mga simple online selling. Pwede namang ibigay dahil hilig niya na talaga yun. Kailangan lang ng konting supportan paano i-manage yung kanyang business para tumagal, humaba at lumaki pa, Miss Connie. Opo. Sige, gabayan po kami. Paano ba yung magiging sistema dito? Unang-una siguro sa monitoring. At pangalawa po, magkano ang ibibigay? Meron bang limit niyan? Isang bagsakan ba? Kasi hindi na magiging monthly kanyo. Tama po yan. Right now, base po sa meeting namin ni Secretary Rex Gatchalian last week, actually, nagpapasalamat nga ako kay Secretary Rex kasi nung tayo nakaupo dyan noong 2022 after pandemic, nasa 4.4 million ang nasa 4Ps at may backlog na 800,000. Ang gusto ng Pangulo na reviewin at base na rin sa kahilingan ng ilang mga kababayan natin na mga kaanak ni chairman, mga kaanak ng mga government officials ang pasok dyan na hindi naman mahirap. So, ni-review natin. Pero, umiyak yung mga 4Ps members at umiyak yung urban poor. Sabi nila, baka pwedeng after pandemic na lang. So, pinagbigyan natin. So, ito na nga, nag-take over na si Secretary Rex at napag-graduate niya ang 1.4 million. Entonces, ang natitira nila ngayon, 3 million doon sa listahan. Ngayon, by 2026, kailangan graduate na rin yung 2 million kasi sobra na sila sa 7 years. Ang problema ngayon yung aftercare, di ba?
anong ibibigay natin pag-graduate nila. Yun ang problem. Tapos, anong gagawin dito sa 1 million? Tapos may mga naka-standby ngayon ng 800 to 900,000 pag gusto pumasok sa 4-piece. Dito na papasok yung ating mungkahe na, sige, ganito na lang. Bakit hindi natin umpisahan by next year? Bigyan na lang natin yung kanilang tatanggapin sa loob ng isang taon. 5,000, kung 5,000 a month sila, ibigay mo na lump sum for 1 year, bali 60,000, di ba? So magtayo ka ng negosyo mo dyan, or hindi, dalawang anak ko, tatlong anak ko, sige, bigyan natin. Gawin natin 7,000 na ang matatanggap mo, 7,500, which will be around 72 something thousand times 1 million. Abutin na 72 billion. O isang bagsakan yun. Pero sabi nung iba naman po, hindi ho kaya lalong mas maabuso, no? Ano ho ang magiging safeguards para hindi ito maabuso? Halimbawa, meron ba kayong katuwang na magbibigay po ng monitoring syempre doon sa mga magla-livelihood training po, no? Baka naman kasi malugi naman sila sa umpisa pa lang. Ang DSWD, meron sila mga monitoring tulad na sa Sustainable Livelihood Program. Meron silang monitoring. Ganon din yung sa SLP, sa 4-piece, may mga monitoring sila. Pwede rin natin patulungin ang TESDA or other agencies para mag-monitor. Besides, Ms. Connie, pag ikaw ay padre de pamilya o nanay ka ng mga bata, solo parent ka, you will make sure na yung binigay sa yung puhunan, susubukan mo talagang ipangpuhunan yun. You will not gamble that. Kasi it's the future, your future. And then, a statement na sasabihin ng DSWD ng gobyerno, Miss Connie pampuhunan ito yung kapalit ng monthly. Imbis na monthly namin, one lump sum namin sa iyo, 72,000 o 60,000 para magtayo ka ng negosyo mo. Okay? So, hindi labas na kami dyan pag hindi mo napalago ito. Kaya kailangan i-monitor din pa rin siya, Ms. Connie. Okay, so ibig sabihin, once nabigay na po ito, hindi na nyo bibigyan kahit manghingi pa at magmakaawa, wala na sila dun sa listahan binigyan mo na ng next year. Opportunity, Ms. Connie, kasi dyan natin, kaya maraming naghihinanakit din na mga mahihirap na Pilipino na nagtatrabaho pero mga gwardiya, janitor, tricycle driver, hindi sila pasok sa 4-piece dahil may trabaho sila. What does it tell you? Unfair naman din sa kanila, di ba? Ito, sasabihin ng mga ito, huwag na lang kami magtrabaho para pasok kami sa 4-piece. Kami nagbabanat ng buto, wala kaming ganun. So yun ang hindi na kasalanan ng gobyerno. Binigyan ka ng chance, di ba? Walang iniwan yan, Miss Connie, sa isang kapatid, sa isang pamilya, hindi naman lahat ng anak successful, di ba? Meron yung medyo mahina, yung hindi nakapag-aral. Yun ang tutulungan ng lahat ng mga kapatid, di ba? Siyempre, mananawa rin tayo mga matatandang kapatid. Kung bunso nating kapatid dyan, buwan-buwan nanghihingi. Medyo mahihiya ka na rin. So, ang gagawin natin na medyo nakakaangat ng konti, pag-ipunan natin, bigyan natin siya ng pampuhunan para sa pamilya. O ito, Totoy, o Neneng, o Inday, magnegosyo ka yan, ito contribution namin. Siyempre, gagawin mo lahat para may tawid mo yung pamilya mo. Alright. Sir, ito naman, samantalahin na rin po namin yung pagkakataon, Senator. Isa ho kayo sa mga gustong matuloy ang impeachment trial. Hindi po ba ito pagsuway sa tingin ninyo sa desisyon naman ng Korte Suprema? Actually, patapos ko nang basahin yung 93 pages na file na binigay sa akin. Ito yung dahilan kung bakit inabot na naghingi yung Senado na hanggang August 6 Wednesday. Patapos na ako dito. Nakikita ko, mukhang may punto naman yung karamihan at majority ng sa Senado na sinasabi nilang unconstitutional, sabi ng Kongreso. So, mukhang sa tingin ko nga, mukhang magkakaproblema. Magiging president pag sinuway naman natin ang konstitusyon. Para Miss Connie, nanumpa ako last week ng bagong upong senador na I will obey and defend the Constitution. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Ibig sabihin, sinusuway mo yung Constitution because labag sa Constitution and then isa ako doon sa lalabag. Pero ang pakiusap ko lang sana, kung maaari, kung magpa-file man ang Congress ng motion for recon,
dapat reviewin ng Supreme Court, tapos iba yung kanilang desisyon. Sana hindi pa with finality yung kanilang desisyon kasi wala pa naman sinasubmit na motion for reconsideration ang Kongreso, Ms. Connie. Alright. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Ms. Connie. Magandang tanghali po. Yan po naman si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Development Chairman, Senator Erwin Tulfo. Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang 2 estudyante matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang bahay sa Zamboanga del Sur. Cecil, ano nangyari? Rafi, batay sa investigasyon, nawalan ng preno sa palusong na bahagi ng kalsada ang sinasakyang motorsiklo ng mga biktima habang papunta sa kanilang paaralan. Sa kuha ng CCTV, huli cam ang biglang pagsalpok ng motorsiklo sa bahay na yan sa Barangay Santa Maria sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Nasawi sa insidente ang 2 babaeng angkas. Sugatan naman ang lalaking rider. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Habang nasa taas ng tricycle sa diversion road sa Iloilo City, sumasayaw ng halos nakahubad na po ang lalaking yan. May kasama pa siyang isang lalaki na tila nagsasagwan pa. Babala po, huwag kong gagayahin dahil peligroso. Natukoy na ang lalaking nakahubad habang sumasayaw sa ibabaw ng tricycle, pati na yung tricycle driver na nagmamaneho noon. May 2 pa raw silang kasama. Nagpunta na sa pulisya ang grupo nang malaman nilang pinaghahanap na sila ng mga otoridad. Paliwanag sa pulis ng lalaking sumayaw, ginaya niya lang ito sa isang video na nakita niya mula sa ibang bansa. Ayon sa LTO Region 6, nalagay sa panganib ang mga sakay ng tricycle at mga motorista sa paligid nito. Bibigyan ng show cause order ang tricycle driver. Pagbabawalan naman daw nilang makakuha ng driver's license ang iba pang sangkot sa video kung wala pa silang lisensya. Hingi tayo ng karagdagang detalye sa pag-alis sa bansa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit sa India. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, pasado alas 10 ng umaga lumipad si Pangulong Bongbong Marcos patungong India para sa kanyang state visit. Nais daw ng Pangulo na magdala ng mga konkretong benepisyo para sa mga Pilipino ang biyahe niyang ito. Sa kanyang talumpati bago umalis, sinabi ng Pangulo na ilan sa mga nais niyang maging resulta ng state visit na ito ay mas murang gamot, mas magandang connectivity at mas abot kayang pagkain para sa lahat. Pumunta raw ang Pangulo roon sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Inaasahang pipirma si Pangulong Marcos ng ilang bilateral agreement. Makikipagpulong din daw siya sa business community at sa Filipino community. Highlight ng Pangulo ang matagal ng relasyon ng Pilipinas at India. Bukod sa 75 taon ng diplomatic relations, malaki raw ang impluwensya ng India sa lengguwahe at kultura ng mga Pilipino. Marami rin daw pagkakapareho ang Pilipinas at India gaya ng paniniwala sa kahalagahan ng isang rules-based international order. Kabilang dito ang UNCLOS, pati na ang pangangalaga sa karapatan ng seafarers. Pamumunuan daw ng Pangulo ang isang business delegation sa New Delhi at Bengaluru para makipagpulong sa IT sector at pag-usapan ang maaaring investment opportunities. Kamakailan lang, inaprobahan ng pamahalaan ng visa-free entry ng Indian nationals papuntang Pilipinas. Kaya isa rin sa inaasahan ng Pangulo ay mapalakas ang turismo sa bansa. Narito po ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. It is incumbent upon us now more than ever to maximize the opportunities in trade and investment with the world's 4th largest economy. I look forward to a productive visit and much closer Philippines-India relations. Rafi, Biyernes inaasahang nakabalik na sa bansa ang Pangulo. Sa ngayon, itinalagang official caretaker sina Executive Secretary at mga kalihim ng Department of Agrarian Reform at Department of Education. Yan ang latest mula rito sa Villamor Air Base. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. A shining
Monday, mga mare at pare, bilang isa sa mga attendee, masasabi kong one for the books ang GMA Gala 2025. A night to remember ang pagsasama ng biggest names sa showbiz at kapuso executives para ipagdiwang ang 75th anniversary ng GMA Network. Balikan ang highlights sa report ni Nelson Canlas. Star-studded, sophisticated, and heartwarming. The GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable, stunning moments. Elegant in white sina PBB Celebrity Collab big winner duo Mika Salamanca at Brent Manalo. It's my first GMA Gala po. Yes po. It's my second time. Kabado siya before, pero since ngayon may duo na siya para... Kasama na po ako. Big winners din ang dalawa na nanalong couple of the night. Glowing as always si star of the new gen Jillian Ward in a powerful red gown. Mala Prince Charming naman si pabansang Ginoo David Licauco in his pink tuxedo, deserving of his GMA Gala Best Dressed Award. Nang matanong kung bakit di sila magkasabay sa blue carpet ng other half ng barda na si P77 star Barbie Fortesa, I wanted to give her spotlight. Siyempre, with P77, di ba? Kailangan, she deserves that. Talaga namang on the spotlight si Barbie na looking fierce in her red wine tube gown. We combine sophistication with femininity, softness with sultry, and sophistication with grace. Serving fierce queen energy rin ang kanyang Beauty Empire co-star na si Kailin Alcantara, who won the Best Dressed Award. Scene stealer naman si Carla Abellana na lalong nagmukhang glowing sa kanyang sunny yellow gown. Another scene stealer si PBB Celebrity Collab third placer Esnir na maladyosa ang atake sa kanyang blue and white outfit. Giving big star vibes naman ang kanyang kaduo na si Charlie Fleming in her orange butterfly inspired outfit. Kinilala namang big young star of the night si Will Ashley na rumampa kasama ang kanyang mom na si Clarice de Guzman. Big young star of the night din si My Father's Wife actress Wynonna Collins. Blooming and giving superstar energy si Shuvi Etrata in her white gown and deep red rose inspired shawl. Looking dapper din ang kanyang kadate, ang kanyang TDH na si Anthony Constantino in his white tuxedo. Hiwalay na rumampa ang dalawa sa blue carpet. She is my date, of course, but without a doubt, I want to give the carpet to her. She's earned all of that spotlight. I want him to, kayanin niya at i-enjoy niya ang moment on his own. Exuding elegance ang Dustbia duo with Dustin Yu in white tuxedo and Bianca De Vera in nude pink gown. Royalty personified naman si Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bago rumampa sa blue carpet, nag-shine na ang Dongyan sa Get Ready With Me video kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Donning a hand-painted gown and looking like a fine work of art naman ang global fashion icon na si Heart Evangelista, kasama ang asawang si Senate President Cheese Escudero. Really a work of art. This is what I am passionate about. It's leather sewn together and then it's one of a kind. Heart stealer naman si Alden Richards sa kanyang dark tuxedo. Hall of Famer na sa GMA Gala Awards si Alden along with Heart, Marian and Dingdong. Simple yet sophisticated ang sanggandikit for real stars na sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Power couple din ang dating ni Bianca Umali at Ruru Madrid in gold and cream ensemble. Elegant din sina The Clash hosts at kapuso couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz. Looking ethereal ang mga past at new gen sangres na sina Kylie Padilla, Faith Da Silva, Sanya Lopez, Kelvin Miranda at Angel Guardian. Bukod sa celebrities, serving dignified looks ang GMA Integrated News personalities. All throughout the 75 years, yung significant majority ng buhay namin ay na-dedicate namin sa GMA. Kaya we are just extremely happy to celebrate tonight. Sarap lang sa feeling to be part of the 15 years of that 75. It's no joke to last in a network and that really value loyalty, which is GMA.
Naroon din siyempre ang GMA Network Executive sa pangunguna ni na President and CEO Gilberto Arduavi Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez at GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Dumalo rin si dating GMA Network President Menardo Jimenez at Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Thank you for being with us for all these years. And we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion, and integrity define what we are. And your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyong lahat. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, merong iba't ibang aktibidad ang komisyon sa wikang Filipino para ipagdiwang ang buwan ng wika ngayong pong Agosto. Sabi ng KWF, may mga lingwaheng webinar na tumatalakay sa iba't ibang paksa tulad ng mga wikang katutubo at Filipino Sign Language. Dagdag ng tagapangulo ng komisyon na si Arthur Casanova, meron ding mga patimpalak, paglulunsad ng aklat ng bayan at tertulya o pagtitipon sa mga sentro ng wika at kultura sa iba't ibang state universities and colleges. Lahat ng gawain ay batay po sa temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Umaasa rin daw ang komisyon sa gabay ng mga guro at mga paaralan para matutuhan ng mga bata ang pagpapahalaga at pagsusulong sa ating wika. Isang batang babae po ang natagpo ang wala ng buhay sa isang bakanteng lote sa Quezon City. Ang sinasabing kumitil sa kanyang buhay, ang binatilyo niyang kalaro. Babala, sensitibo po ang balitang mapapanood ninyo. Balitang hatid ni James Agustin. Napayakap na lang ang isang lalaki sa bangkay ng 8 taong gulang niyang anak na babae nang matagpuan nito sa bakanteng lote sa barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Labis din ang paghihinagpis ng ibang mga kaanak. Ayon sa mga taga-barangay, Sabado pa ng hapon na iulat na nawawala ang bata. Nung pumunta ako, nakabalot na po siya ng kumot eh. Kasi siguro po nung unang dumating doon na yung magulang mismo, nung nakita nung magulang na lalaki yung anak niya, binalot niya po kagad ng kumot kasi natagpuan po yung bata ayon doon po sa mga nakakita, ubod-ubad na. Sa kuha ng CCTV, kita ang biktima na nakasunod sa isang lalaki, papunta sa compound kung saan matatagpuan ang bakanteng lote. Nakita niya itong suspect, inaya siya na sundan siya na parang may papakita pang mga bote. So tuloy-tuloy sila doon sa isang compound na may bakante doon, na bakanteng lote. Kalauna natukoy kung sino ang lalaki sa video. 13 anyos sa lalaking kapitbahay ng biktima. Inimbitahan siya sa barangay kasama ang tiyahin at nakausap ng personal ni Chairman Ruel Marpa. Sabi niya, nung madaling araw, doon nga po sila pumunta sa may Balbuena compound, bandang dulo. Magkasama po sila. Doon sa testimony niya po, ang pagkakasabi niya po sa amin nung gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay, doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Hindi pa mahig yung bata na kung anong gagawin. So hanggang sa nasakal niya ito. Tapos yung bata is may mga scratches sa kamay at tuhod. Yun yung nakita na nagawa ng laban yung bata, yung biktima. Nasaksodiyan na ng pulisyang minor de edad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inalam pa ng mga otoridad kung may ibang kasamang minor de edad, lalo pat hindi basta-basta makakapasok sa bakanteng lote. Doon sa crime scene po, mayroong gate doon na nakakandado. Yun din po yung isa sa mga pinag-iisipan po ng kapulisan natin na parang hindi kaya ng 13 years old na
isama yung bata ron sa loob dahil maliit lang po yung bata kung nag-iisa lang po siya. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Isa sa ilalim din daw sa autopsy ang labi ng bata. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Welcome daw sa kampo ng negosyanteng si Atong Ang mga isinapang reklamo laban sa kanya ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, pagkakataon ito para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya sa tamang forum. Git pa ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente. Nagbabala rin siya sa mga anyay mali, makasarili at walang basehang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan. Nakalulungkot doon na naluloko ang publiko sa anyay pagmamanipula ni Patidongan para palabising biktima rin siya sa pangyayaring siya rin daw ang maipakana. Kabilang sa mga isinampang reklamo laban kay Ang sa Department of Justice itong Biyernes ay multiple murder, serious illegal detention, enforced disappearance, direct bribery at obstruction of justice. Kasama rin sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto at dating NCRPO Chief Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo. Sinisika pa silang kunan ng bagong pahayag. Dati na nilang itinanggi na may kinalaman sila sa pagkawala ng mga sabongero. Sa mga nagbabalak magnegosyo, sakto po ang isinagawang Entrepreneurship Development Training ng DTI sa Baguio City. Yan ang second joint negosyo sa barangay at negosyo sa kabataan training. Kasama po riyan ang DTI, ang Philippine Trade Training Center, Global MSME Academy at Development Center for Future Leaders. Dumalo sa pagsasanay ang daang-daang barangay at sangguniang kabataan officials mula po sa buong bansa. Ibinahagi sa kanila ang tips tungkol sa pagnenegosyo tulad ng paano ang pagsisimula, product costing, inventory management at pagkuha ng mga tauhan. Ang mga natutuhan ng barangay officials ituturo naman daw sa mga residente sa kani-kanilang lugar. Nagsilbing lecturers at guest speakers sa event ang ilang negosyante at government officials. Nilinaw ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na luma na ang kumakalat na video ng China Coast Guard tungkol sa engkwentro nila sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ang naturang insidente, June 17, 2024 pa nangyari. Kinuyog ng China Coast Guard ang mga bangka ng Philippine Navy na nooy nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Tinawag ng AFP na disinformation ang pagpapakalat sa video dahil pinalalabas daw na bago ang insidente sa Ayungin Shoal. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, hinihintay raw niya ang paliwanag ng CCG kaugnay sa anyay republished video. Dati pang ginigiit ng China na sila ang may karapatan sa Ayungin Shoal kahit na Pilipinas ang may sovereignty batay sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang latest daw na namomonitor ng PCG ay isang Chinese research vessel 37 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Hindi tumugon ang naturang barko nang mag-radio challenge ang PCG nitong Sabado. Para makatulong sa pagresolba ng hebigat na traffic, isinusulong ng Department of the Interior and Local Government at Metropolitan Manila Development Authority ang street parking ban sa piling oras sa lahat ng pampublikong kalsada sa Metro Manila. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa September 1, nakatakdang maglabas ang DILG ng final version ng mga polisiya sa isinusulong na regulasyon sa street parking. Ang nais dito ni DILG Secretary John Vic Remulla, bawal mag-park sa mga pampublikong kalye sa Metro Manila mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kabilang ang mga maliliit na kalsada o tertiary roads. Damay kung sakali ang mga sasakyang nakapark sa tapat ng bahay ng may-ari. Isa sa mga apektado niyan ay si Joseph na nakaparada sa tapat ng bahay sa Quezon City, ang 4 na sasakyan na pinapasada bilang school service at gamit sa ibang negosyo. Wala kasing parking eh. Tapos yung one-side parking lang talaga dito. Yun. Tapos sabi nyo nga po one-way naman. One way. One way ma'am. Tsaka walang kasalubong. May mga nakikipark din sa kanila kapag kakain. Pagbawal na mag-parking sa street, hindi na kami makakakuha ng customer na siyempre matatakot sila baka mahuli, matikitan. Mahihirapan din daw si Ryan na sa kalsada rin ipinapark ang pinapasadang taxi.
Sumusunod naman daw sila sa sinabi ng barangay na one-side street parking lang. Baka pwede naman sa ibang side na pwede mag-park yung ibang sasakyan or depende sa pinaka-highway na lang, tanggalin nila yung yung nagpo-park. Panukala naman ni MMDA Chairman Don Artes tuwing rush hour na lang o tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 sa gabi ipatupad ang ban. Tutol naman ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa de oras na ban. Dapat daw total ban. Sagabal daw kasi ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa daloy ng trapiko lalo na sa emergency services. Hiling naman ng Automobile Association of Philippines sa pamahalaan maghunos dili sa pagpapatupad ng ban. Hindi pwedeng basta sabihin mo bawal, walang pupuntahan yung mga tao. Hindi mo pwedeng basta sabihin bawal bumili ng kotse. Dapat daw magkaroon muna ng parking facilities, lalo't marami raw bahay, apartment o establishmentong naitayo na ang walang sariling parking area. Kailangan mag-set up naman ng government, local government, ng mga parking buildings or parking lots. Kasi saan pa-park yung nabili na nila yung kotse. Pero nakatira na sila sa isang apartment na wala namang parking. So, anong mangyayari? Noong 2022, ipinanukala ni Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco na i-require sa pagpaparehistro ng sasakyan na magkaroon muna dapat ng sariling parking space. Ngayong 20th Congress, naghain ng parehong panukala si Capiz 2nd District Representative Jane Castro. Para naman kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, suportado nila ang panukalang ito ng DILG pero sana raw wag sa lahat ng kalye ipagbawal ang parking. Yung mga kalye na hindi naman natin matuturing main roads o secondary roads at yung mga kalye na hindi naman po bahagi ng mabuhay lanes, maaaring minsan po ay one-side parking, maaaring minsan po ay oras lamang ang pagparada. Mainam daw kung hahayaan ang LGU na maglatag muna ng panukala sa mga kalye sa kani-kanilang lungsod. Yan din naman daw ang plano ng MMDA na isang buwan daw pag-aaralan ng panukalang ito. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, kaalyado man niya o hindi, wala raw sisinuhin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapanagot sa mga kumi-kickback sa flood control projects. Kaugnay po yan sa ipinag-utos niyang investigasyon sa flood control projects noong kanyang SONA. Ilang araw lamang matapos bahain ang maraming lugar sa bansa dahil sa magkakasunod na bagyo at pinaigting na hanging habagat. Is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Mamaya sa 24 oras, ang iba pang detalye ng one-on-one interview ng GMA Integrated News kay Pangulong Marcos para sa kanyang podcast. Mga mare at pare, nilinaw na ni Bea Alonzo ang real score nila ng negosyanteng si Vincent Co. I think it's very obvious, that we're together, yes. And I think that's all I can share. #very happy raw ngayon ang kapuso actress. Hirit ng ilang netizens halatang in love si Bea dahil very glowing siya ngayon. Happy rin daw ang status ng heart ng naging co-star niya sa Widow's War na si Carla Abellana. Matatanda ang may mystery person na nakasama si Carla sa isang dinner date 2 weeks ago. Masusundan kaya yan? Yes, there's a second date. So, we'll see if there's gonna be more dates. Diba? So, for now, so far naman, 6 na araw na lang ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Update tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, nasa ika-4 na araw na nga ang nationwide registration of voters na isinasagawa ng COMELEC at magtatapos ito sa August 10, kaya patuloy ang paghihimok ng COMELEC na magparehistro na ang lahat ng unregistered para makalahok sa susunod na eleksyon. Sa ngayon ay
Kaalis lamang po sa Jose Reyes Memorial Medical Center ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia para makita ang isinagawa registration dito ng mga empleyado, kanilang dependents at mga nakatira sa katabing barangay. Bago rito ay pumunta rin si Garcia sa LRT Recto Station at Manila City Jail. Sa ngayon po, mga doktor pa mismo ang nagpa-register dahil ilan sa kanila ay na-deactivate as voters dahil hindi raw nakaboto ng 2 eleksyon. Sabi ng isang doktor ay naka-duty siya sa ospital kaya hindi nakalahok noong nagdaang eleksyon. Target ng COMELEC na makapagrehistro po ng 1 million voters at ayon kay Garcia, so far ay nasa 200,000 na ang estimate ng nagparehistro mula August 1. Okay lang naman daw kung sakaling hindi nila mabot yung target, ang mahalaga ay marami rin ang makarehistro dahil hanggang August 10 lang po ito. Nung Biyernes nga ay sa Aita Community sinagawa ang registration. Pwede rin po magparehistro ang kabataan na malapit ng mag-15 years old para naman makalahok sa SK elections. Yun ay kung matutuloy ang barangayan SK elections sa December dahil meron pong panukalang batas para sa postponement niyan ayon sa COMELEC at nakatakda nga pong lagdaan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na yan. Arafi sa ngayon, sabi ni Dr. Lauderes, ang hepe ng JRRMC ay nasa around 1,000 employees nila ang hindi registered kaya malaking tulong daw itong registration na ito para sa kanila at nananawagan din sila na sana daw ay isama sila sa early voting o kaya ay absentee voting kasi yung mga doktor karaniwang hindi nakakaboto kapag eleksyon. Yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa JRRMC. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kung pet owner ka, 'di ba? Talagang ayaw mo yung parang buhay mo na yung magagambala ka talaga ng alaga. Parte na ng buhay yan eh. Correct. Kaya naman ang isang taga-Bataan ay may naisip na kakaibang paraan. Ito raw ang kanyang tip para makamit ang inaasam na peace of mind. Ano nga ba yan? Ito sa halip na ikulong ang mga aso, si Kyle Chavez na lang ang pumasok sa kulungan. Siya na raw ang nag-adjust para masolo ang tinapay mula sa mga asong sina Shinichi at Nagi. Kwento ng kapatid ni Kyle na si Regina, tapos nang kumain ng mga alaga niya pero nabitin yata. Nag-aabang sana ang mga aso sa ekstrang merienda. Mission accomplished naman si Kyle na nakakain ng walang kaagaw. Ang aliw na video, mahigit 300,000 na ang views. Trending! Kakatuwa. Ayan, ang balitang hali naman po. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.